Magandang gabi, Pilipinas! At isang masiglang araw naman sa lahat ng ating mga kababayan all over the world na linggo-linggong sumusubaybay sa ating programa. Sama-sama tayong magkaroon ng mga panibagong ideya at kaalaman na hatid ng isang ahensya ng pamahalaan sa loob ng kalahating oras. Para sa episode natin ngayong gabi, kikilalanan natin ang ahensyang sumusuri at nagsasaayos sa lahat ng pondo at pag-aari ng gobyerno. Ito ang programang sumasalamin sa tama, maayos at may malinis na layunin. Ito ang FYI. Noong nakaraang linggo, nakausap po natin via Zoom si NTF-ELCAC spokesperson Undersecretary Lorraine Badoy, kung saan ipinaliwanag niya ang mandato, serbisyo at kalagahan sa publiko ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Ngayong gabi naman, ating tatalakayin ang Commission on Audit o COA na naatasang suriin ang lahat ng mga kinalaman sa kinikita, resibo, paggastos at paggamit sa mga pag-aari at pondo ng gobyerno. Para lubos pa nating makilala ang ating guest agency ngayong gabi, panoorin natin ang report na ito. Alinsunod sa Presidential Decree No. 1445 o Government Auditing Code of the Philippines, nabuo ang Commission on Audit. Idineklara rito ang polisiya ng pamahalaan na ang lahat ng yaman ng gobyerno ay mapangasiwaan, magastos o magamit ng naayon sa batas at alintuntunin. Ang COA ang naatasang mga laga sa mga nawala o nasayang na pondo dahil sa mga iligal at maling gawain. Sinisiguro rin ng komisyon na maayos at epektibo ang operasyon ng gobyerno pagdating sa paggamit ng pondo at ari-arian ng pamahalaan. Introduction pa lang yan ng ating talakayan ngayong gabi. Dahil sa ating on-point discussion ay uusisain at mas kikilalanin natin ng maigi ang Commission on Audit o COA. At para bigyang linaw pa ang mandato at serbisyong hatid ng kanilang ahensya, makakasama natin via Zoom si Commission on Audit Chairperson Michael Aguinaldo. Magandang gabi po, Chairperson Mike, at welcome po dito sa FYI. Magandang gabi rin po, Yusek Chris. Chairman Mike, ang ating mga viewers po sa FYI ay baka hindi po ganun po kakilala ang Commission on Audit. Para po sa ating mga kababayan na nanonood po ngayon, ano po ba ang mandato ng Commission on Audit at kung paano po ba ito nakakatulong sa maayos na operasyon ng ating pamahalaan at gobyerno? Yusek Chris, no? Ang mandato po ng Commission on Audit ay nasa ating saligang batas. Itong tinatawag na 1987 Constitution, in particular Article 9B. No? Pero siguro para mas madaling maintindihan, ipaliwanag ko na lang ang proseso at kung saan pumapasok ang Commission on Audit. Yusek Chris, matanong kita, nagbabayad ba po kayo ng buwis? Yes, Chairman Mike, automatic po binabawas ng aming admin ng aking buwis po. Anong klaseng buwis po yun? Ang kinakaltasan po sa akin buwan na buwan ay ang aking income tax. Income tax. Okay. Kasi dahil nagtatrabaho kayo, may kinikita kayo at ito'y binabawasan ng buwis o tinatawag na income tax. Ngayon, maliban sa income tax, Yusek Chris, may binabayad ka bang ibang buwis? Yes, madami po, no? Tuwing na bumibili po tayo ng mga pagkain o bagay, meron tayong binabayaran na value-added tax of VAT. Okay, yun. Tuwing may bibilhin tayo, may kasamang value-added tax. Hindi lang siguro ito napapansin ng karaniwang mamamayan kasi nakasama na siya sa presyo. Kaya hindi naman napapansin. Pero nagbabayad po tayo ng tax. Ngayon, marami pang ibang klaseng buwis na binabayaran ng mga mamamayan at mga negosyante. So yung tanong, saan napupunta ang buwis na to? Ang kabuuan ng buwis na nakokolekta ay ginagamit sa paggastos ng pamahalaan. Ang perang ito ay ginagawa ng tinatawag na appropriation or siguro sa madaling salita, budget para sa lahat ng opisina at departamento ng pamahalaan.
ang executive na pinamumuno ni Pangulong Rodrigo Duterte ang nagsusumite ng budget para sa isang taon sa Kongreso. Susuriin ito ng Kongreso, pagkatapos ipapasa nila ito at ibabalik sa Pangulo para sa kanyang pirma. Ngayon, sa isang budget, may tatlong klaseng gastos ang pamahalaan. Una, ang mga sweldo ng mga nagtatrabaho sa gobyerno, kagaya namin ni Yusek Chris. Binabayaran kami ng sweldo, nakukuha ito sa mga buwis na binabayaran. Pangalawa, mga gastusin para sa pamamalakad gaya ng kuryente sa mga opisina, gasolina ng mga sasakyan, mga supplies, pati na rin mga programa gaya ng mga financial assistance o yung tinatawag na 4Ps, kasama rin po yan. Pangatlo, may mga gastusin para sa mga tinatawag na proyekto gaya ng mga infrastructure o kaya capital outlay na napupunta sa paggawa ng kalsada, eskwelahan, tulay at iba pa. So, saan ngayon pumapasok ang COA o Commission on Audit? Pag naggastos na po ang budget ng isang opisina o departamento, susuriin ngayon ito ng mga auditor ng COA. Bakit? Ba't nila susuriin? Well, para malaman kung tama ba ang paggamit ng budget. Naayon ba ito sa mga programa na nasa budget? Talaga bang ginastos to? Talaga bang may kapalit na gamit o serbisyo ang pinaggastusan? Ayon ba sa batas ang paggastos? So lahat yun titingnan po. Ngayon, ulit, bakit naman titingnan nila? Para tinatawag na accountability. Gusto namin masiguro na tama talaga ang paggastos ng pera dahil nga ito'y kinukuha sa ating mga mamamayan. So dapat lang, we owe it to them na dapat mapunta sa tamang paggastos ng perang kinakaltas sa kanila. So, paano naman nag-audit? Okay, gagawin ng auditor ngayon, may mga tinatawag na auditor, yung mga karamihan nito, mga certified public accountant. Titingnan nila yung mga kontrata na pinasukan ng gobyerno, ang mga voucher at resibo. Ang voucher ang pahintulot para maglabas ng pondo para sa isang paggagastusan. Ang resibo naman ay pruweba na binayaran yung nag-deliver ng gamit o serbisyo. So, nakakatulong po ang pag-audit sa maayos na operasyon ng pamahalaan dahil tapat po naming binabantayan ang revenue at ganun din po ang mga expenditures or paggastos ng pondo ng pamahalaan. Okay, siguro mahaba ng pagsasalita ko, Yusek Chris, so ibalik ko ulit sa inyo. Oo, Chairman Mike, ako talagang nagsaludo po ako sa mga auditor po ng Commission on Audit. Bilang bagong USEC po, overseeing admin and finance po, ako po ang nagbabasa ng mga audit observation memos po na galing po sa mga auditor. And Chairman Mike, i-share ko lang para sa iyo at sa ating mga kababayan. Ang mga AOMs actually make us rethink on how we use taxpayers' money, and it even makes us even more mindful of how we use taxpayers' money. So, sometimes masakit po sa ulo ang COA, pero we appreciate it po. Chairman Mike, ang FOI po, ang Freedom of Information, ay katulong po ng Commission on Audit because aside from your auditors, ang taong bayan na rin po ang pwedeng mag-audit sa ating mga ahensya. I've actually received an FOI request asking for our travels po sa PCOO since we accompany the President. And we had to answer it. We had to answer the FOI request. And it made me mindful that citizens are actually inquisitive, saan ba ginagamit yung pagpunta namin sa ibang bansa? Because it's from their pockets and it made us more mindful na next time, pag sasama kami sa Presidente, yung kailangan lang. Pero ang FOI po is just for the knowledge of our people. Ang COA po ay may pangil po kayo. Ano po ang hakbang na ginagawa po ng COA para sa mga ahensyang na-assess nyo po na may hindi tama sa paggamit ng pera ng taong bayan? Chairman? Siguro paliwanag ko muna. Meron kaming yung tinatawag nga ng auditor. Karamihan po nito ay mga certified public accountants, ngunit meron rin abogado at saka mga engineer. Ngayon, ang kawani ng COA ay nasa halos 9,000. Pero siguro sa 9,000 na yun, mga 6,000 lang ang masasabi mo talagang
or matatawag mo talagang auditor. Ngayon, medyo malawak ang scope ng jurisdiction po ng COA kasi pag sinama-sama mo lahat ng ahensya na ino-audit ng COA, including ang mga barangay, aabot po sa mga 66,000 plus. Ngayon, hindi namin na-audit naman lahat yan every year, no? Kasi down dyan sa 66,000, siguro mga 70% yan ay mga barangay. At ang mga barangay po ay ino-audit namin on a cyclical basis, meaning hindi annual ang audit niyan, maybe every 2 or 3 years, unless po malaki ang budget ng barangay. Meron pong barangay na malaki talagang budget, mas malaki pa sa ibang munisipyo. Kaya yon ay annually ino-audit yon. So, kung bibilangin mo talaga, ang nilalabas naming report annually is anywhere from 15 to 18,000 reports. Ibig sabihin nun, malamang ang na-audit dyan mga 15 to 18,000 agencies rin po. So, paano namin ginagawa ngayon ang, kunwari, sabi ko nga, sinusuri natin, tinitingnan namin kung tama yung paggastos ng pera, kung talagang ginastos ba sa para sa tamang programa, at kung naayon sa batas ang paggastos. Paano kung may nakita kami na mukhang hindi ayon sa batas o hindi tama yung paggastos? Meron kami mga hakbang na isinasagawa kung ang mga ahensya ay may mali sa paggamit ng pondo. Unang-una, gaya na banggit ni Yusek Chris, nagkakaroon muna ng Audit Observation Memo. Ang ibig sabihin nito, or AOM, no? Audit Observation Memorandum. Ang ibig sabihin nito is may mga nakitang auditor at gustong ipapaliwanag doon sa ahensya, ano tong gastos na to, bakit ganito, o bakit hindi nag-bidding dito, bakit ganyan. So sasagutin naman ito ng ahensya. Kung satisfied naman yung auditor dun sa sagot, tingin niya okay naman, okay na yon. Pero kung mukhang hindi masagot ng tama o hindi natanggap ng auditor yung pagkasagot, hindi niya gusto ang pagkasagot, posibleng magkaroon ng aksyon ang Commission on Audit. So, ano yung aksyon na to? Unang-una, posibleng magkaroon ng tinatawag na Notice of Suspension. Itong Notice of Suspension ay ginagawa ng auditor para itigil muna ang isang project kung may mga kulang na dokumento o pirma o kailangan pong magpaliwanag ang ahensya tungkol sa ginagastos na nila. Binibigyan silang ilang araw para masagot to. Ang ibig sabihin po nito, may nakita kaagad ng auditor na, mukhang malito o mukhang hindi ayon sa batas. Sasabihin niya, teka, tigil muna. Huwag muna kayo maglalabas pa ng pera dahil gusto namin suriin muna to. Pangalawa ay ang Notice of Disallowance. Ito, sana Yusek Chris, wala kayong natanggap na ganyan. Ang Notice of Disallowance kasi po ay binibigay pag nakita na yung pinagastusan o yung ginastos ng hindi ayon sa batas, hindi tama, hindi ukol dun sa programa, o kaya ay may ginastos pero wala naman palang na-deliver. Medyo nakita natin to dati sa PIDAF, maraming ganun, no? Yung ginastos yung pera pero wala namang mapakita na kung saan ito nagastusan, no? So, ang ibig sabihin ng Notice of Disallowance is hindi pinapayagan ng Commission ang paggastos ng pera na yan dahil mali nga yung pagkagastos nila. At ang usual na effect nito ay kailangan isoli yung pera. Kaya medyo mabigat po pag nagka-Notice of Disallowance, no? Kasi ang magsusoli ng pera ay sino mang nag-approve ng paggastos ng pera. Ibig sabihin, yung opisyal ng gobyerno mismo ang magsusoli ng pera. Kaya medyo mabigat ang Notice of Disallowance. Pero alam naman natin, minsan kakamali rin tayo. Kaya may sistema kami. Kahit na na-issue ang Notice of Disallowance, pwede pang i-appeal yan. 2 levels po ng appeal yan. Pwedeng i-appeal sa director. Pag hindi sang-ayon yung director sa appealan nyo, pwedeng i-appeal dito sa Commission Proper at kami na magsusuri. At kung hindi pa rin kayo masaya dun sa naging desisyon ng Commission Proper, pwede pa pong iakyat sa Supreme Court yun, sa Korte Suprema. Tapos yung pangatlo, ay itong tinatawag na Notice of Charge. Ang Notice of Charge naman, binanggit ko kanina, no? Sinusubri namin yung paggastos. Pero tinitingnan rin po natin yung kita ng gobyerno. So, alam mo, may kitang gobyerno doon sa mga
mga fees na kinokolekta at kung ano-ano pa. So, chine-check rin namin kung tama ba yung pagkolekta nila. Pati po mga buwis, minsan tinitingnan namin, although sakop talaga to ng BIR, no? Hindi naman kami makikialam sa trabaho rin nila. So, yun naman, sinasabi namin dun sa ahensya ng gobyerno, uy, kulang yung kinolekta nyo. Kolektahin nyo pa yung kulang na yung para sapat talaga yung makolekta nyo, no? At ang ibig sabihin nito, kung hindi action na naman ng ahensya ng gobyerno, sagot na naman nila po yung kakulangan na yun. So, yun po ang basic na mga hakbang na sinasagawa ng COA pag may nakita silang mali sa ahensya. Of course, huli ko lang mabanggit, Yusek Chris, pag may makitang fraud, yung talagang daya, yung pwedeng i-refer ka agad to sa ombudsman. Pwedeng magka-fraud audit na susuriin nila isa-isa talaga ang mga resibo, voucher at lahat at ipapasa rin sa ombudsman para kasuhan po. So yun po mga posibleng hakbang. Oo, Chairman Mike, ang kinakatakutan ko talaga ang notice of disallowance. At sa aming ahensya po, PCOO, pag nag-issue po ng notice of disallowance ang COA, ako po ang magsosoli ng pera kasi ako po yung pumipirma po ng mga DVID saka ng mga ADA. So, sa madaling salita po, Chairman Mike, no, ang Commission on Audit po ay ang kakampi ng taong bayan. Ang COA po ang tinatawag po nating gwardya ng bayan na nagsisigurado po na ang kaban po ng bayan ay ginagamit po sa tama at maayos na pamamaraan. Chairman Mike, ang next question ko po, kamusta naman po ang datos natin patungkol po sa mga anomalya o mga na-audit nyo po? Nag-i-improve po ba ang ating mga agencies? Dumadami po ba? Kumukunti? Kamusta naman po ang ating datos, sir? Yusek Chris, medyo mahirap lang magsalita ngayon dahil nga itong halos dalawang nakarang taon medyo na tamaan po tayo ng COVID pandemic. So medyo nahirapan rin po ang mga auditor namin dun sa pagtrabaho. At saka yung mga ahensya nahirapan rin, no? Dahil ang daming restrictions, mga quarantine, hindi for ilang beses na tayong nagkaroon ng period na hindi tayo nakakapasok sa opisina. So medyo nagka-delay na rin at saka naintindihan naman namin na hindi lahat nakikita. Pero mabibigay ko sa yung datos nung nakaraang 2020 na hindi pa po tapos ang audit nito, ongoing kasi ang audit ng 2020. Ang audit po kasi nangyayari yun the year after nung expenses are incurred. No? So, ang mga ginastos ng 2020, itong 2021 lang ng audit, although patapos na yan dahil naglalabasan na po ng mga report. No? Pero noong 2020, so far, mahigit 1,524 na notice of disallowance ang na-issue na ang nagkakahalaga siya ng 383.38 milyong piso. So 383.38 milyon ang value noon. Ngayon, sa ngayon, 485 na notices of disallowance po ang nasettle na. Ang ibig sabihin to ay nabalik yung pera sa gobyerno. And ang total amount nito so far is 90.72 million. So sa mga hindi na na-issue, sa mga transaksyon ng 2020, mga 90 million na po ang nabalik sa gobyerno. Meron rin mga notice of suspension na umabot siguro sa mga almost 20 billion. Pero mga 7 billion nito ay naayos na. Hindi naman ibig sabihin na ito nasoli yung pera, pero na-actionan na nung ahensya yung nakitang kakulangan ng COA dun sa kanilang paggagastusan. Tapos doon sa notice of charge naman, merong mga 34 na na-issue na nakahalagang 16 million pesos. Kung mabalik ako nung at least 1 year sa 2019, mahigit 2,000 notice of disallowance ang na-issue na ang total worth ay 662.56 million. Mahigit kalahati sa mga disallowance na ito ay naayos or hindi naman siguro naayos yung tamang pero nabayaran or nasoli na sa gobyerno na nagkakalagang mga 329 million pesos. So nababalik to sa kaban ng bayan. Medyo dumadami na rin po ang mga nagsisettle po ng disallowance, Yusek Chris, kasi pumapayag kami
sa installment payments. Hindi naman pwede namang bayaran over 12, 24 months, maybe even longer kung malaki talaga yung amount involved. At saka depende rin po sa kakayahan ng magbabayad. No? Nung 2019, may mga NS rin tayong umabot ng mga 100 billion pesos. Tapos mga 56 billion na ang na-actionan. No? Tapos sa notice of charge, umabot to ng 215 million pesos at 155 million ang nasettle. Ang ibig sabihin nito, yung 155 million na kulang sa pagkolekta ng gobyerno ay nakolektahan at napunta sa kaban ng bayan. Ang gandang balita po yan, Chairman Mike, no? It's not every day that we realize that a lot of people's money are actually returned to the National Treasury. So, saludo po kami sa inyo at saka sa inyong mga auditor. Pero alam mo, Chairman Mike, bilang isang opisyal po ng isang ahensya na ino-audit, minsan po yung friction between our agencies is because we do not truly understand yung mga COA circulars o yung mga guidelines o mga palituntunan po ng COA. Meron po bang programa ang Commission on Audit para ma-update po kami na nasa government agencies, Chairman Mike? Meron po, Yusek Chris. Una, sabihin ko lang na nung pumasok po ako sa Commission on Audit noong 2015, yun yung isa kong nakita na sabi ko dapat siguro ma-focus ng konti. Kasi kilala nga po ang COA sa at least sa government, no, na naghahanap parati ng mali. Siguro totoo rin yun to some extent, no, naghahanap rin naman kasi siyempre titingnan mo kung tama yung paggastos. So, pwede mong sabihin talaga parang naghahanap ng mali. Pero sabi ko, maliban sa paghahanap ng mali, dapat ang isang ginagawa rin po ng COA ay nagtuturo ng tama. Ito yung tinatawag naming enabler, no, na dapat tumutulong rin tayo sa mga ahensya ng gobyerno para magawa nila yung kanilang mandato. And we can do that through education, tingin ko, through proper guidance. No? So, of course, even before naging focus ko yan, meron naman talaga mga training na ginagawa ang Commission on Audit, hindi lang para sa mga sarili nilang auditor, pero pati na rin sa mga government agencies, no? Lalo na yung mga finance and accounting offices ng mga government agencies. Nagkakaroon po tayo ng mga seminars, siguro ngayon webinars na, pati mga workshop, mga training. Yun, ginagawa naman, pwede rin i-request, titingnan nila. Meron kaming isang building dito that's dedicated totally sa education, no? Ang tinatawag namin professional and institutional development sector. Isang building po yan at saka doon madalas nagkakaroon ng mga training. At meron rin kaming tinayong building na bago sa Tagaytay. Donated po yung property, yung use ng property by the city government of Tagaytay. Na training center rin po, malapit na, medyo na-delay lang dahil dito sa pandemic, pero malapit nang ma-inaugurate yun. At pwede po rin gamitin yun para sa mga seminars na i-conduct para sa mga kawani ng gobyerno, no? Tungkol sa mga bagay na pinansyal at saka sa accounting at saka yun pa po, no? And siguro masabi ko na rin, ang website po namin, www.coa.gov.ph, ulitin ko lang, www.coa.gov.ph. Nandyan po lahat ng mga circular, mga issuance ng COA, pwede pong i-download yon, madali pong i-access. Pati po mga decisions ng Commission proper ay pinapublish po namin, no? Kasi kasama talaga yun sa mandato namin. By law, we're supposed to publish our decisions, no? And pati yung mga annual audit reports, nandyan halos lahat, no? Ang hindi lang napapublish yung mga may security issues, no? Yung mga concerns of national security. Pero siguro mga 99% siguro ang napapublish po doon. So, yun naman po, maraming resources that are available on our website at saka by request. Meron po kaming FOI manual actually bago lumabas pa yung executive order FOI. At saka matagal na to, bago pa ako nandito, meron na po kaming guidelines dyan sa pag-release ng information. So we try and be as transparent as possible as we can also. At ngayon po, we're also looking into the use of social media
as a means of explaining and providing information about yung mga programa po ng Commission on Audit. Chairman Mike, we truly appreciate the COA for heeding the call of transparency and accountability even before the issuance of Executive Order number 2 and even being not included in the Executive Order kasi you are an independent constitutional commission. So, hats off po, Chairman Mike. Mayroon pa pong mga nakahandang katanungan dito, Chairperson Mike. Pero pause po muna tayo para sa ilang mga mahahalagang paalala. Sa aming pagbabalik katanungan na inilapit sa programa ng isang concerned citizen ang ating bibigyan ng kasagutan. Huwag kayo maglilipat ng channel, magbabalik po agad ang FYI. What is freedom of information? The Executive Order on the Freedom of Information mandates government institutions under the executive branch to provide the public access to information. Information means records, documents, papers, and government research data. Through the FOI, every Filipino can now access records of the executive branch. To know your government better, visit www.foi.gov.ph for more details on the FOI. At nagbabalik po tayo dito sa FYI. Kasama pa rin natin via Zoom si Chairperson Mike Aguinaldo ng COA para ipaliwanag kung ano ang mga bagong programa at aktibidad ng Commission on Audit. Pero para mas lumalim pa ang ating talakayan, panoorin muna natin ang storya ng isang concerned citizen na lumapit po sa ating programa. Dahil tutugunan natin ang tanong ng taong bayan dito sa Sagot Kita. Kamakailan ay nabalitaan ko ang mga LGUs na bumili ng itlog na naghahalagang 50 pesos isang piraso. At may iba pa na nga external hard drive na 1 terabyte lang pero worth 70k. Kaya tanong ko lang po, para sa iilang mamamayan din na mausisa sa financial statements ng gobyerno, may reporting mechanism po ba para sa mga concerned citizen kung may napapansin silang anomalya sa procurement or financial statements ng gobyerno? O may direct intervention po ba ang mga COA para dito? Meron po, may ilang pamamaraan upang ang ating mga mamamayan ay pwedeng mag-report sa Commission on Audit. No? Una, may link po sa aming website, yung binanggit ko kanina, yung www.coa.gov.ph na magdadala sa inyo sa aming Citizens Desk Reporting System. Okay? So meron dong link doon, I think parang icon ata yun o picture ata yun, pwede mong i-click yun at maaari kayong maglahad ng anumang pangyayari o katiwalian o anomalya at magbigay ng mga ebidensya na inyong nakalap. No? Pangalawa, maaari pong i-text ang COA sa numerong ito, ibabanggit ko, no? 0917-320-6543. Ulitin ko po, 0917-320-6543. Pero text lang po, hindi sila sumasagot sa tawag, hanggang text lang po. At pwede niyong ipag-alam sa text ang mga nalalaman niyo po. Pangatlo, ang aming Public Information Office ay pwede ring matawagan. Ito po yung numero, 8951-0934. Ulitin, 8951-0934. Or pwede silang i-email dito sa email address na to, press, that's PRESS @coa.gov.ph. So that's press or PRESS @coa.gov.ph. Itong Public Information
office namin, ang head po nito nandito rin sa nagmo-monitor sa ating conversation, yung si Chris, si Director Jonathan Beltran. Sila rin po ang nataasang umaksyon sa mga reklamong pinaparating sa hotline 8888 at contact center ng bayan. Ang mga natatanggap na reklamo o mga ulat ng anomalya at katiwalian ay kanilang binibigay o sinasangguni sa mga audit cluster na may jurisdiction sa nirereklamong tanggapan ng ating pamahalaan. Pero siguro maganda na rin makita dito pag may mga nagre-report sa atin, chine-check rin po natin, no? Kasi kung maganda sana kung may mga detalye o ebidensya na pwedeng sundan. Kasi kung sasabihin lang sa amin, for example, no, sasabihin, si Barangay Chairman X, corrupt. Wala naman kami magagawa dun sa information na yan. At saka ang corruption naman po talagang nasa jurisdiction po ng ombudsman. No? Ang tinitingnan talaga namin ay yung gastos ng kabanbayan, no? Na sinasabi niyo po kanina. So, yun po. Maraming salamat sa ating concerned citizen na sumali at nagbigay ng tiwala sa programa. At para naman sa lahat ng ating mga kababayan na may katanungan o interesadong sumali sa ating talakayan, bukas po ang aming programa para sa inyo. Bisitahin lang po ang ating Facebook page na FYI-PH Official at magpadala ng inyong mensahe. Balikan na natin ang ating on-point discussion kasama si COA Chairperson Mike Aguinaldo. Ayun, yun na po ang ating oras, Chairman Mike. Ano po ang ating last message para sa mga viewers po natin dito po sa FYI? Una siguro, magpapasalamat lang ako sa inyo, yung Sec. Chris at saka sa PCOO for itong opportunity na makapagbigay sa inyo or mailahad sa inyo ang mandato na at programa namin, lalo na sa kalagitnaan nitong pandemya. Itong pandemya po kasi medyo malaki rin ang epekto sa atin. Gaya namin dito sa COA, of course, we want to ensure accountability, but at the same time, ayaw nating maging hadlang sa mga relief efforts and the like. Kaya marami po kaming mga in-issue ng mga opinions, mga circulars to address this, no? Lalo na tungkol sa DSWD, GPPB, mga initiatives nila to make things simpler, no? Kasi ang prime importance, especially a year ago, was to make sure that people get the support they needed from government, gaya ng SAP at saka kung ano-ano pa yung mga donations that were given and so on. Ayaw natin maging hadlang while at the same time maintaining that government officials still have to be accountable for all these things that are being given. So, ang Commission on Audit po ay isa sa mga ahensya ng pamahalaan na may mandato na really to ensure accountability and transparency sa ginagawa at sa mga gawain ng gobyerno. At gusto sana namin ma-ensure yan para ang mga mamamayan naman medyo makita naman nila na may nagbabantay pala dun sa buwis na binahayad natin at nagagamit ko naman sana ng tama. Of course, may nakikita tayo at saka hindi naman ito limitado sa administrasyon na to. Pag nagdaang administrasyon, meron rin talaga mga malaki po kasi ang gobyerno eh. So marami talagang babantayan at saka marami rin kalokohan kailangan tingnan, no, para masabi natin na tama talaga yung paggastos ng pera natin. So ginagawa po namin lahat ng ating makakaya upang aming maisagawa ang nakataang mga responsibilidad. Hindi po kami kalaban o kaaway ng mga taong gobyerno, hindi lang po kami tagahanap ng mali, anomalya o katiwalian. Nakikita namin ang aming sarili bilang partner o kasangga in nation building. No? Kaya nung pagsimula ko pa lang dito, sinabi ko nga gusto namin maging enabler dahil gusto namin kung anong kaya namin maituro sa mga nakawanin ng gobyerno para magawa nila yung trabaho nila ng mas maigi, tutulong po kami kung saan namin makakaya. And tingin namin mas mapapadali po ang aming trabaho kung ang mga gastusin ay tama at naayon sa batas at mabibigyan natin ng kumpiyansa ang mamamayan sa ating pamahalaan. So again, maraming salamat. Of course, bago ko umalis, if I may give a shout out sa mga auditor, alam nyo, kahit ako ang chairperson dito, ang talagang workhorse namin talaga itong mga auditor namin na nasa field, nasa baba. Sila ang exposed
dito sa pandemic talaga, pero nagagawa pa rin nila ang kanilang trabaho. So I have to give my kudos and credit to them. So at with that, maraming salamat po ulit sa inyo, Yusek Chris, ang PCOO, sa pagkakataon ito. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po sa paglalaan ninyo ng oras para magbigay ng impormasyon at updates tungkol sa Commission on Audit. Chairperson Michael Aguinaldo. Mabuhay po kayo, stay safe, and God bless. Marami pa rin ang mga nababalitang sangkot umano ang ilang opisyal ng gobyerno sa mga anomalya tulad ng graft and corruption. COA po o ang Commission on Audit ang ahensyang naatasang magsaayos ng resibo at magsuri sa paggamit sa pondo ng lahat ng sangay ng pamahalaan. Tungkulin din ng COA na bantayan ang mga pumapasok at lumalabas na pera ng pamahalaan, kaya naman sa pamamagitan nito maiiwasan ang mga mali, hindi kailangan at sobra-sobrang paggastos o ang paggamit sa mga pag-aari at pondo ng gobyerno. Hangad naman ng COA na tuluyan ng mawala ang korupsyon sa bansa para sa mas magandang buhay ng mga Pilipino. Up next, comments at reactions ng netizens ang ating susunod na tututukan sa pagbabalik yan ng FYI. Get to know your government better. Access records through the FOI. There are two ways: standard and online. For standard FOI, Step 1. Write a request to the agency and comply with their requirements. Step 2. 15 to 35 working days processing time. Step 3. You will receive a message when the information you need is ready. For online requests, Step 1. Search the information or the agency. If it's not yet available, make a request. Step 2. Wait for the email regarding the status of your request. Step 3. You can now review the information you need via email or through a government website. Visit the FOI website for more details. We're back here on FYI. Tunghayan naman natin ang iba't ibang reaksyon ng mga netizens tungkol sa naging talakayan natin ngayong gabi ukol sa Commission on Audit. Basahin natin ang kanilang mga komento mula sa ating social media accounts. Ito ang Share Ko Lang. Mahalaga sa amin ang inyong boses. Kung kaya naman, ay inaanyahan namin kayong maging bahagi ng FYI. Maaari niyo po kaming sundan sa ating social media accounts. Bisitahin lang po ang official FYI Facebook page at ang official Facebook, Instagram at Twitter accounts ng FOI Philippines. Kung kayo naman po ay may nais malaman tungkol sa pamahalaan, bukas po ang foi.gov.ph para sa mga impormasyon nais niyong i-request mula sa dumaraming bilang ng mga ahensyang kasama natin sa ating eFOI portal. At syempre, makakasama niyo rin kami sa FOI sa radyo. Mapapakinggan niyan tuwing Biyernes alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radyo Pilipinas 1738 po on the AM. At sa bayang mapapanood po sa lahat ng digital platforms ng PCOO. Lumipas na naman po ang 30 minutong hitik sa impormasyon na talakayan. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin tuwing Linggo ng gabi. Hangad po ng ating programa na maghatid ng information for the nation.
at sa pamamagitan ng mga ahensya na kasama nating linggo-linggo, na ilalahad po namin sa inyo ang mga detalye tungkol sa mga gawain, proseso at serbisyo ng mga ito. Ang bawat ahensya ng pamahalaan ay may tungkulin para pagsilbihan ang taong bayan. Kaya palagi nating tandaan, ang kaalaman ay karapatan. Information is always the key. Ako po si PCOO Undersecretary at FOI Program Director Chris Ablan. At ito ang FYI.